Mag-aalas 7 ng gabi sa Tallahassee, Florida, nang maganap ang hit and run na nag-iwan sa isang kolehiyong estudyante na critical ang lagay. Johnny! Hindi. Problema. May iba ka pa mga babae? Natagpuan ng mga unang rumesponde si Elizabeth Sims, 20 taong gulang na estudyante ng Florida State University na nagtamo ng matinding pinsala. Makalipas ang ilang sandali, idineklara siyang patay ng mga mediko sa lugar. Naganap ang mga pulis ng posibleng makausap na saksi. Hoy, may nakakita ba kung anong nangyari? Tatlo sa 5. Paparating na ako sa pinangyarihan. Kailangan mo maghintay. May nakuha bang numero o anumang impormasyon ang sinuman? Walang nakakaalam kung sino, hindi ko alam. Nakita mo bang nangyari? Napanood ko itong mangyari. Nakuha mo ba ang numero ng plaka? Puti, parang ganang kalaking SUV. Anong SUV? Pangalan mo? SUV yun, puti. Mukhang ganun nga. Kasing inosente mo, isang puti o matinong lalaki. Bumangga siya sa stoplight, tumilapon sa ibabaw ng sasakyan, gumulong paatras, at patuloy pa rin ang sasakyan. See? Parang sobrang bilis nun. Para sinabi mo SUV. Parang ganun kalaki, pero ganun niya. Putiw! At sa tingin ko, binaril ito. Sa tingin ko, dumaan ng sobrang bilis. Hindi ko, hey, Isang saksi sa lugar ang nagsabi tungkol sa sasakyan. Ano yun? Ano yun dyan? Anong kalye yan? Alam niyo ba kung anong kalye yan? Ayos yan. Sabi ng saksi sa lugar, isang puting SUV daw yon at kumaliwa papuntang timog sa wood. Nakita mo ba ang driver? Nakita niyo ba ang nangyari? Nakita niyo ba ang nangyari? Klaro niyo ba siya? lumiko talaga ako pa kanan. Lumiko ako pa kanan. Nagtataka ako kung bakit hindi gumagalaw mga sasakyan. Kaya talagang lumiko ako pa kanan at nakita ko na. Nabundo siya ng sasakyan. Isang itim na SUV yon. Tumakas ang nakabundol. Nakita mo bang sasakyan? Kasi sabi nila, puti raw yon. Akala ko itim. Saan sa uliliko? May isa pang bata na nagsabi ng tama mula sa 5. Nasa may mga bumbero ako, tinatanong ko kung nandun ka rin. Isa itong crime scene, oy. Lumipat tayo dito kasi nasa crime scene tayo. Hit and run ito. Wala pa ang suspect. Kinukuha pa namin ng info. Kailangan ko ng 2 pang units dito para mahuli yung mga tao. Suriin ko may saksi at maglabas ng bulletin. Nakakuha tayo ng 2 magkaibang description ng sasakyan. Yung babaeng yon, nandito ang pilak niya sa sasakyan. Pero sabi niya, puting SUV na ganito ang itsura. Yung ibang bata naman, itim na SUV ang sinasabi. Pero umento sila at lumiko. Sino? Kung saan sila lumiko. Lumiko? Ito, pakanan. Ayon sa ulat ng insidente, natukoy ng mga investigador na ginagamit ni Elizabeth ang itinalagang pedestrian lane nang siya ay mabangga ng isang sasakyan na nagpalipad sa kanya ng tinatayang 127 talampakan mula sa pedestrian lane kung saan siya natagpuan ng mga unang rumesponding tauhan. Kakakita ko lang, nakita ko yung umaandar na sasakyan at narinig kong nabangga. Sigurado akong kulay abo ang sasakyan. Aba, Oo, sigurado ako. Malaki ito. Parang SUV. Ayaw, salamat. uy, makakakuha rin tayo ng magandang SUV sa ospital. Yung babae kakausap ko lang, nasaan ka? Siya ba yung kausap ni 6x4? Nang ikaw? May sandali. Nagre-report kami ng sasakyan. Kami nakatayong tao sa loob. Sige. Pwede bang malaman ng impormasyon mo? Saan ka nun nung nakita mo to? Naglalakad ako sa kalsada. At nakita mo lang ba itong kumaripas na dumaan? Oo, hahawakan mo ito. Sinabi mo bang nasa likod mo mismo ako? Oo, nasa likod mo mismo. Nakita nyo? Mas madilim ang kulay. Kotse ba yun? Parang mas maliwanag, parang kulay, abo. Oo, parang kulay pila. Ipaglaban natin ang tamang oras natin. Kung pwede, isama mo sa paghahanap ang mapusyaw na kulay. Baka mapusyaw na kulay, pilak din. Narinig mo ba na napreno ang kotse? Hindi talaga nagpreno. Sige, ni hindi man lang. Do you need yaw over? May isang saksi na nagsabing kumilapon siya sa ibabaw ng kotse.
Itim, puti, at abo ang mga nabanggit sa ngayon, pero mas maliwanag ang kulay. Para ba sa, lima? Apat, sa tingin ko baka hindi SUV yun nun. Hindi ko alam kung paano nangyari pero sigurado akong Okay, sir. Nandito ako kasama... Kumusta ka? Anong balita to? Wala akong ideya. Sinusubukan lang namin kung makausap ng mga saksi at iba pa ngayon. Sige, nasaan ka nung ikaw ay Nakaupo lang ako. Kita mo ba yung karatulang AAT? yung karatulang AAT? Pasensya na, may lalaking papalayo dito. Nakaupo ako doon kasi kasama ko yung aso ko sa labas. Lakaon yun, nakita ko siya sa ear, tapos gumulong siya. Parang gumulong talaga. Yung kotse biglang promeno, halos tumigil, tapos bumagal, tapos may sumigaw ng shit. Tapos umandar ulit. At ako, hindi ko talaga nakita yung buong kotse. Itim siya, maliit, itim na kotse na may pilak sa likod. Sa likod ng woodworking technical workshop. Tiff, sandali lang kasi may pangunahing saksi ako. At sinasabi niya na itim na kotse ito, hindi ito SUV. Sandali lang, bibigyan pa kita ng dagdag na impormasyon. Panatilihin mo na kababa ang bintana mo. Sige, sandali lang, may sasabihin pa ako sa'yo. Umupo ka at kumapit ka. Sige, lahat. Sige. Kaya go. Dalawang daan at 5 putualo. Lilipat ako ng channel kung walang pagbabago. Kaya nakatayo ka doon. O, nakaupo ko mismo dyan, kung saan nakaupo yung lalaking may kausap sa telepono. Katita mga serinig ko ya. Napalingol ako, pasensya na. Kaya. Itim na sedan ang nakita mo, tama? Oo, itim na sedan. Hindi bago, pero hindi rin luma. Oh, hinihintay nila akong kunin lang description. Aksidente, itim na sedan. Hindi bago o luma, nakababa ang bintana kasi sumigaw siya. Putik, hindi bago, hindi tulad ng... Hindi masyadong bago, pero hindi rin kasing luma ng 2005. Siguro 2010, 2015, pero hindi talaga bago. Pilak o ginto, di ko alam kung ano, pero nakakabit na siya sa kotse. Mga ganito kalaki. Parang nasa likod ng... Ay, Oo, sa trunk. Parang kasama na talaga yan sa kotse. parang pila. Parang metal na pilak o ginto na nakakabit sa kotse. Sana maalala ko kung anong kotse yon. Pasensya na, ayos lang. Pero nadaanan ko lang, Kailangan ko ginto ang plaka o kung ano. Siligo, long truck. sa ibabaw ng plaka ng kotse, Sige, nakita mo ba ang nagmamaneho? hindi. Yung boses, hindi mukhang lalaki o babae. May nagsabi ng shit, narinig ko yon. Tapos, bigla silang nagmadaling umalis. See? At saan sila dumaan? Dun, diretso lang. Dumiretso sila. Dumiretso ulit sila sa intersection. Hindi sila pumunta sa... Tiningnan ko, nakita ko, masyado silang mabilis para lumiko. Nung lumabas ako, bigla silang umarangkada at sobrang bilis nila para lumiko. See? Dun, kasi ako, pakiusap, tumayo ka. Para ipadala ang kopya ng paglalarawan ng sasakyan. Team, Sige na. isang itim na sedan na mas maliit ang modelo. Posibleng mula 2010 hanggang 2015. Meron itong pilak o gintong plak sa itaas ng plaka, posibleng nasa bahagi ng trunk. At maaaring dumiretso ito pakanluran sa Pensacola o kaya ay tumuloy patimog sa pedestrian lane. May meeting ako ngayon para asikasuhin yun. nandyan lang talaga yung tao na yun. At masisiguro natin may oras din tayo para kunin yon. Oh, hindi ko pa nakukuha yung 14s niya. See? Gamit ang mga paglalarawan ng sasakyan, sinabi ng pulisya na natunton ng Real-Time Crime Center ng Departamente ang isang sasakyang tumutugma sa paglalarawan na dumatakas mula sa pinangyarihan at tumawid sa pulang ilaw. Dahil dito, nagtungo ang mga pulis mga 2 milya ang layo kung saan natagpuan ang hinihinalang sasakyan, isang Nissan Sentra na modelong 2008. Wala pang 2 oras matapos ang unang banggaan, ayon sa pulisya. Ang sasakyan ay nakaparadang may sira sa hood at windshield, pati umano dugo at buhok ayon sa pulisya. Patay sa ulat ng pulisya, lumapit ang suspect at inanya sa mga pulis at sabi ng ina, nagpanik lang siya kaya pumunta rito. Sinabi rin nila, ginagawa lang namin ang tama. Sunod, unang beses nating makikita ang suspect habang dinadala siya sa interview room para sa pagtatanong. True Blood ang apelido mo, tama? Kinilala ng mga detective ang sinasabing driver na nakikita rito bilang si Willis Trueblood Jr., 18 taong gulang na gustong marinig ng mga investigador. Willis. Tama ba yan?
Ako si Detective Adams. Pwede mo kong tawaging Raw. Hindi mo na kailangan tawagin akong Willis. Siya naman si Detective Bullock, Josh. Alam mo kung bakit tayo narito? Tama. Sige. Bago kita tanungin tungkol sa nangyari, kailangan ko munang basahin ito sa'yo. Ayos lang. Ito ang pahayag ng iyong mga karapatan. Ito ang iyong Miranda warning, okay? Pinasahan muna si Willis ng Miranda rights bago tanungin ng detective. Sige. Naiintindihan ko na may nangyari aksidente. Ayos lang. Kailangan kong panig mo sa nangyari. Kasi ang alam lang namin ay based sa nakita sa aksidente. Kung wala ang kwento mo, hindi buo ang istorya. Naiintindihan mo ba? Pwede mo bang sabihin kung nasaan ka noon at anong nangyayari? Alam ko. Nung mga oras na alam kong mga alas 5 o alas 6 ng hapon, traffic talaga, hindi ko sigurado. Pero alam ko na ganun ang klase ng traffic nun. At siguradong tirik na tirik ang araw sa direksyon ko. Ibaba ko yung takip ng araw para makapag-drive. Ibinaba mo ba ang visor mo? Oo, sir. Bumaba ako sa maliit na burol. Medyo matarik din yon. Sa forest station, parang may dalawang panig at nasa gitna ako ng kalsada. Hindi ko alam kung anong panig ng forest station yon, pero alam ko na may pinto dito at may pinto rin doon. Alala mo ba ang pangalan ng kalsada? Hindi po, sir. Sige. Pero ako noon, parang Yun ba yung Civic Stadium or kung ano man yon? nandyan lang yan. Doon sa taas kung nasaan ang lahat ng tao. Sige. Tandaan mo ba kung dalawahan o isahan ang kalsada? Dalawahan ito. Hindi, ibig ko sabihin may traffic sa magkabilang direksyon. Hindi ako sigurado kung one way lang yon. Isang direksyon lang ang daan. Sige. Pababa ako at nakikita ko yung ilaw sa taas. Sinusubukan kong pagmasdan ito ng mabuti. Nakikita ko yung mga sasakyan na dumadaan. Kaya alam kong pwede pa akong tumawid at lumipat ng linya bago makarating sa ilaw. At nung isang beses na tumingin ako sa salamin para makita kung sino yung nasa tabi ko, para makalipat ako ng linya, bigla na lang, boom! Gets mo? Boom! Yung kotse, nabangga niya yung kotse. Nabangga niya yung kotse. Oo, hindi ko inasahan yun. Lahat bigla na lang mangyari. Wala akong nakita o alam gagawin. Kaya umalis na lang ako. Sige. Kaya kapag may kaunti ng charge ang kotse, bakit? Bakit ka umalis? Nataranta ako kaya di ko alam ang gagawin. Sige. Talagang natakot ako. Parang nanginginig na ako. Mainit ang pakiramdam ko. At hindi ko alam, basta hindi ko alam. Umalis na lang ako. Kailangan kong umalis. Natakot ako, tol. Natakot talaga ako. Sinabi ni Willis sa detektive na nasilaw siya ng araw habang tumatawid sa interseksyon, kaya nasagasaan at namatay ang biktima. At natakot kaya tumakas siya sa lugar ng insidente. Gusto rin ng detektive malaman ang nakaraan ng suspect. Nagkaroon ka na ba ng problema nun? Hindi naman. Talaga? May mga maliliit lang bang bagay o? Oo, sa eskwelahan. Nagkaproblema ako sa eskwelahan kasama ang pulis. Pero hindi naman yun habang nasa eskwela ako. Alam mo yun, nung high school pa ako or parang ganun, kaya. At ikaw ay 18, tama? Opo, sir. Pagkatapos ng aksidente, saan ka pumunta? Tinawagan mo ang nanay mo, tama ba? Oo. Una kong gagawin ay pumunta sa bahay ng kaibigan at tawagan ng nanay ko. Doon ko nakuha yon sa Holton Street. Sa Kalye Holton mo yun. Galing kami sa bahay, kaya hindi ako nasa kalsada. O kung sino man ang kumuha sa akin, dinala nila ako sa Liberty Street at doon ako pinulot. Sige. Mga gaano katagal pagkatapos mong pumunta sa bahay niya? Sabi mo tumawag ka kay mama. Papasok agad ako doon. Tinawagan niya ako agad. Tinawagan mo si mama mula sa bahay. Oo. Sige, tinawagan mo si mama. At dumating siya at sinundo ako, tama? Dumating siya at umupo lang at naghintay na dumating ang lahat, sa totoo lang. Kaya yun, nakaupo lang kami doon sa bahay ng kaibigan ko. Sige, anong takalan ng mama mo? Oo. Sir, sige. Siya ba may-ari ng kotse? Oo. Siguraduhin ko lang na tama ang nakuha ko. Anong klaseng kotse ito? Nissan Sentra ito, 2008. Sige, ang Sentra. Opo, sir. Parang 4 na pinto ba or 2 pinto? 4 na pinto. Sige, pumunta ka sa bahay niya sa Holden Liberty area. Tapos, tinawagan mo si mama at pagkatapos, pumunta si mama sa'yo. Oo. Sige. Anong pumapasok sa isip mo noong mga panahong yun?
Ang tanging na iisip ko lang talaga ay saan siya nanggaling. Pero saan nga ba siya nanggaling? Ang nakita ko lang ay karatula at kalsada. Karatula at kalsada. Yun lang. Sige, at ang tanging nakikita ko, hindi ko nga alam kung paano siya nakarating dito. Ako, ewan ko. Parang hanggang ngayon, parang grabe, hindi ko alam ang gagawin ko. Oh, hindi. Isa talaga itong traumatic na pangyayari. Bigla na lang. Ooh. Bigla na lang. Anong naalala mo? Alam ko medyo mahirap ito. Pero naalala mo ba kung gaano kakabilis noon? Hindi ako lumagpas ng 30 po, sigurado ako. Bumabagal ako kasi lilipat ako ng linya. At sinabi mo na may traffic. Nakita ko yung dalawang sasakyan sa kaliwang linya kung saan ako susubok lumipat para sumunod sa likod nila. Sige. Nasa? Kanan? Nasa pinakahilagang ka ng linya ka. Tapos susubok kang kumaliwa. Kumaliwa. Sige, Saan ka papunta nun? papunta sa bahay ko. Ikaw ba? Saan ka galing? Mula sa bahay ko. Dahil lang sa pagkamausisa. Anong gagawin mo doon? Magpapahinga lang kami, manonood ng laro at maglalakad-lakad sa ilang lugar. Maglalaro ng magagandang block. Sige. Pagkatapos mong makarating sa bahay, sinabi mong tinawagan mo ang nanay mo. Ibig kong sabihin, tinignan mo ba ang kotse? Hindi ako magsisinungaling. Tulad ng sabi ko, natulala ako sa pinanggalingan niya. Hindi ako makapaniwala o makagalaw. Pati kotse, di ko tiningnan. Hanggang dumating sila at kinuha ko. Nung inilabas na nila ako sa sasakyan, dun lang namin tiningnan ng kotse at nakita kung anong nangyari. Nanginginig ako, wala magawa. Nagsuka ako. Hindi ko na kaya, ganun na lang. May nabasag bang windshield? Oo, nabasag ang windshield. Nabasag ang windshield at may mga ganon. May UP sa harap ng kotse. Parang sa harap talaga ng kotse. Sa side ng driver, sa side ng pasahero. Yung mismong hood ng kotse. So parang gitna mismo ng hood. Ulit. Pasensya na, hindi ko nagawa. Pumunta ako dito, hindi sa lugar mo, kaya wala akong nakita. Ibig ko sabihin, talagang pinahalagaan ko na naging tapat ka sa akin. At sa tingin ko, talagang nagiging tapat ka sa akin. May gusto ka bang sabihin? Alam kong sinabi mong hindi mo nakita kung saan siya nanggagaling. Naalala mo bang binanggit mo ang ilaw? Parang ilaw ba yon ng trapiko sa lugar mo? Hindi ko na nga naabutan ng ilaw ng trapiko. Sige. Parang, at kung saan ako nanggaling, may mga maliit na karatula doon na para sa mga naglalakad at ganon. Pero walang ganong karatula malapit sa kung nasaan siya. Parang may maliit na pedestrian bridge sa taas, tapos lampas pa dun yun. Kumikislap yon. Alam mo yung maliit na karatula na parang sa college town? Kumikislap yon, parang yung mga amber na karatula nila. Yung mga dilaw na karatula. Oh, Karatula? Oo. lagpas na dun. Kakadaan ko lang doon. Pagabante ko pa, may ilaw sa taas at doon ko siya nakita. Sabi ko, siya ba yun? Tito? Ganun ba? Hindi ko alam kung anong kalsada. Pero doon sa dinadaanan ko, makikita mo na may mga tindahan o kung ano man yon. Meron sa magkabilang gilid. At paakyat ka, papunta ka sa Rice Stadium. Kung dumiretso ka, makikita mo agad ang stadium sa harap. Kumaliwa siya at bumalik ulit sa Earls o saan man. Si. Tinitingnan mo ba ang telepono mo? O may ginagawa kang iba? Hindi. Nung oras na yun. Hindi ko rin alam. Sabi ko nga, kailangan ko pumunta sa bahay ng kaibigan ko para kumalma at hanapin ang telepono ko. Hindi ko alam ang nangyari. Nalito ako. Alam ko lang, lumapit ako, may nabangga ako at nagkamali. Yun lang. Yun lang ang kaya akong gawin. Wala na akong magawa. Grabe. Ang alam ko lang, sabi ni mama sa akin ay, kalma lang, uminom ng tubig, kalma lang, uminom ng tubig, ayos lang yan. Nagulat talaga ako. Hindi ko alam kung nasaan ang telepono ko noon. Parang kailangan kong huminto muna. Siguro na ibigay na niya o hinahanap ko pa rin. Hindi ko na alam. Si. Para lang malinawan ako sa pagkakaintindi ko sa sinasabi mo, galing ka sa bahay mo na nasa. Papunta sa bahay na malapit sa Holden Liberty Street area o PANS, pasensya na, yung lugar ni Max Bax. Kaya nagmamaneho ka sa kalsada at sinabi mong may traffic. Oo. Nakababa ang visor. Nakikinig ka ba ng radyo o may iba ka bang ginagawa? Alam mo, sira ang radyo namin, kaya hindi talaga kami makikinig ng radyo doon. Kaya. At pagkatapos ng aksidente, ang una mong ginawa
ay nagpatuloy ka lang. Bumagal ako at huminto, pero nagpanik pa rin. Kailangan ko talagang umalis dahil hindi ko alam saan ang telepono. Kaya kailangan ko munang huminto at manatili lang muna. Saka ako pumunta sa pinakamalapit na lugar na naisip ko. Na kung saan at pagkatapos ay tinawagan mo si Mama. Oo. Paglapit sa'yo ni Mama, Sinundo ni Tito si Peter. Sa tingin ko lumapit siya sa akin. Sige. kasi wala siyang oras. Yung kotse na gamit ko, nakapangalan sa kanya, pero akin talaga yon. Gets mo? Sige. May mga tanong ka ba para sa akin? Alam kong marami ka pang iniisip sa isip mo. Isa itong traumatic na pangyayari. Pero malalampasan mo rin yan, ayos ba? Tulad ng sinabi ko, pinahalagaan ko na naging tapat ka sa amin tungkol sa nangyari, ang panig mo sa kwento. Tulad ng sabi ko, sa mga eksena ng aksidente, hindi namin nakukuha ang buong kwento hanggat di namin naririnig ang panig ng bawat isa. Maintindihan mo? Sige. Lalabas muna kami sandali. Kailangan mo pa ba ng iba? Lumabas saglit ang detektib bago bumalik na may ilang tanong na pampalinaw para kay Willis. Sige. Tinatangkang alalahanin lang ang sinasabi mo. Alam kong may burol doon. Makaibabang visor araw na tumatama sa iyo mula sa may windshield. Pagkasabi mo nun, nabangga niyang kotse. Ano talaga nangyari pagkatapos niyang mabangga ang kotse? Pare, nataranta ako. Nabangga ko yon, dumiretso pababa sa buong salamin at side mirror ng kotse ko. Sige. Huminto ka ba o ano man? Sabi ko bumagal ka. Oo. Bumagal ako sandali kasi bala ko sanang huminto. Pero sobrang nataranta ako pare, kaya di ako huminto. Ayokong sumakit ang tiyan ko o magsimula lahat. Magsimulang mag-iba pakiramdam ng katawan ko. Oo. Hindi ka. Ayokong huminto. Sobrang kabado at takot ako kahit ano pa. Sa isip ko, di ba, hindi ako makahinto. Sabi ko, di ko kaya. Nagsisimula na akong mabaliw. Sige, kaya bumagal ka pero bumagal ka kasi titigil ka na. But hindi mo ginawa tapos nag-pass ka para tumawag. Naalala mo ba kung anong suot niya o kahit anong detalye tungkol doon? Yun nga ang sinasabi ko, hindi ko nga siya nakita na paparating. Hindi ko nga alam kung saan siya galing, sa likod. Hindi ko nga alam kung ano kasi siya. Hindi ko nga siya napansin, alam mo yun. Wala akong nakita, wala talaga. Hindi ko alam kasi basag na yung windshield ko. Bumagal na ako. Sinusubukan ko ng huminto, pero tuloy-tuloy pa rin ako. Nakakakita ka pa ba kahit basag ang windshield? Ako, kahit araw na sa mukha ko, tuloy lang ang pagmamaneho ko. Ganito pakiramdam ko. Sinusubukan kong tingnan. Sinusubukan kong silipin sa paligid ng mga bitak. Malaki ba? Sobrang laki ba ng bitak? Oo. Sige. Naaresto si Willis matapos umalis sa aksidenteng naging sanhi ng kamatayan. Ayon sa mga rekord ng korte, naghain si Willis ng plea na no contest sa sakdal at hinatulan siyang makulong ng 8 taon. Mag-subscribe na para madali mong makita ang bagong balita mula sa Law and Crime Body Cam.